Isang mapagpalang araw ang nais naming ipaabot sa inyo sapagkat ang Diyos ay hindi nagkukulang sa kanyang pag-iingat, pagtustos ng ating mga pangangailangan at pagbibigay ng mga panibagong chances upang tayo ay magpatuloy sa ating lakbayin bilang mga Kristiyano na naghahanda sa pagsalubong sa ating Panginoong Hesus. Tunay na kami po ay nagpapasalamat sa mga unang nag-subscribe na inaabot ng maraming bilang. Pakishare po ninyo ang ating programa para mas marami pa po ang mapagpala. Nakakatuwa sa aming pagtungo sa Cebu ay maraming mga kapatid ang tumatangkilik doon sa Tanay District ay kahit na nasa liblib ang kanilang mga tahanan ay sinimula ng pagsubaybay noong nakaraang Sabado upang kung magkagayon magiging pagpapala ang pag-aaral ng Diyos sa kanila bagamat maulan, maunos at masama ang panahon. Tunay na naniniwala po kaming muli na ang matatag na pamilya, pundasyon ay Biblia. Ito ang filosofiya, kaya nga't merong family worship, merong pagbasa ng salita ng Diyos, may pag-aawitan at pagsasama-samang pagluhod at pananalangin. Sa sandaling ito, inaanyayahan ko po kayo na tayo ay magkaroon ng pananalangin sa ating Panginoong Diyos. Mapagpala naming Ama na nasa langit, sa oras na ito'y pinasasalamatan ka namin sapagkat ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang. Sa lahat ng panahon, ikaw ang pumapatnubay, nag-iingat at tumutustos ng aming mga pangailangan. Ikaw din ang sumasansala kung kami ay nagkakamali sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Kaya nga sa oras na ito'y aming hinihiling na minsan pa'y pangunahan kami ng inyong banal na Espiritu at ang pagbasa namin at pagpapaliwanag ng inyong salita ay magdadala ng kapatawaran, pagsisisi at pagbubuklod ng aming mga sambahayan. Ingatan kami na huwag kaming masinsay mula sa tamang landas upang kung magkagayon, marami ang mahahanda sa inyong muling pagbabalik. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tunay po na ang Diyos ay napakabuti. Nung ako'y nasa seminaryo, ay meron akong kaibigan na taga Myanmar. Ang kanyang laging sinasabi ay, God is good all the time. Tunay po na ang Diyos ay napakabuti sa lahat ng panahon. Bago tayo tuluyang tumalakay ng ating leksyong ika-4 sa aklat ng Marcos ay makakarinig tayong muli ng isang tanging bilang na magpapasaya, magdadala ng inspirasyon na patuloy tayong manabik sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So many souls have tested Him throughout the course of time. So many still reach out to Him with broken hearts and minds. And every one of them will say, with no exception, that they find Jesus never fails. Even in the days of old, He brought His people through. And then He came to show His love when He died for me and you. And He rose again to prove that every story had been true. Jesus never fails. Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well get deep behind me, Satan. You cannot prevail because Jesus never fails.
make it without Jesus being there. So encouraging to know, however deep we're in despair, That Jesus never fails. So what can I do to prove to you? Tell me, how can you deny? no untold facts, no mysteries, it's all so cut and dry. For the witness side of your life, will be the first to testify that Jesus never fails. Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well get behind me, Satan. You cannot prevail, because Jesus never fails. Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well get behind me, Satan. You cannot prevail, because Jesus never fails. You might as well get behind me, Satan. You cannot prevail, because Jesus never fails. Jesus never fails. Salamat po sa ating napakinggang musika. Nawa ito'y naging pagpapala para sa inyo at sa akin. Kagaya ng aming pinasimulan, ang ating pag-aaral ay pagpapaalala na bago matapos ang linggong ito ay dapat ay nabasa natin mula sa banal na kasulatan ang mga talata na iminumungkahi ng may akda na ating basahin dapat ay sa araw at hapon ng Sabado. Ano po yon? Ang tala ni Marcos, Kapitulo 4 hanggang 34. Ang Santiago 1:21, ang Isaiah 6:1 hanggang 13, at ang Awit 104, talatang 12, at ang Daniel Kapitulo 4, 10 hanggang 12. Ang mga talatang ito ang siyang key text ng ating pag-aaral. Bagamat may mga binanggit na ilang mga talata, pero ito po yung pinakabuod na mga talata na magpo-focus sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong linggo. Of course, meron po tayong memory text o talatang sauluhin. Nung kami maliliit na mga bata, nung kami mag-Adventista, hindi ko makakalimutan, pag dumarating na ang Sabat, paglubog ng araw at magkakaroon ng worship, ay pinare-recite sa amin ang memory verse. Upang kung magkagayon, pagdating namin sa kapilya, kinaumagahan upang sumamba doon sa aming designated na mga areas kung nasaan kami, sa pamamagitan ng edad, ay doon nire-recite namin yung mga talatang dapat ay sauluhin natin. Kaya nga po nagkaroon ako ng pundasyon ng maraming mga talata sa aking kaisipan. Sa bawat doktrina ay ini-encourage ako at ng aking mga tagapagturo noong unang panahon na i-memorize yung mga talatang yon. At least 8 hanggang 10 mga talata sa isang doktrina, o dito sa ating pag-aaral ay mga 7 o 6 na key text na dapat nating pagbulay-bulayan. Inaanyayahan ko po kayo na buksan ang inyong banal na kasulatan dito po sa tala ni Marcos, Kapitulo 4, 24 at 25. Uulitin ko po
Ang tala ay Marcos 4, ang talata ay 24 at 25. At sinabi niya sa kanila, pag-ingatan ninyo kung ano ang inyong pinapakinggan sa panukat na inyong isinusukat, kayo'y susukatin din at higit pa ang sa inyo'y ibibigay. Sapagkat ang mga mayroon ay lalo pang bibigyan at ang wala, pati na ang nasa kanya ay kukunin pa. Bakit ito ang naging talata? Anong idinidiin ng talata para sa atin? Now, pansinin po ninyo na wala pa pong mga nakasulat na aklat, lalong na nakakanonize o nag-put together ng panahong ito, na isulat ito ni Marcos. Kaya papansinin natin, ito ay binabasa sa mga sinagoga, ang mga unang mga aklat, pieces na mga kapitulo na later on ay nakanonize at pinagsama-sama, lalong-lalo na sa Bagong Tipan. Ang ginagawa ay mayroong isang original na kopya at ito'y pinapakinggan at binabasa doon sa sinagoga o sa mga nagtuturo doon sa templo. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, pag-ingatan ninyo ang inyong hindi po binabasa, kundi ang inyong pinapakinggan, referring sa audience, yung karamihang sumusunod sa Kanya, at pagkatapos na sila ay nagpapaliwanag siya sa Kanyang mga alagad in a separate way, nakikinig muli sila kasi sila ang magdadala ng pabalitang Kanyang itinuturo. Ito ang konteksto. Kaya nga pag nakinig ka, may pananagutan ka doon sa iyong napakinggan. Dapat iyong namnamin, iyong isakabuhayan, iyong tanggapin at ibahagi sa iba. Sapagkat ito ang role nung nakikinig. At pagkatapos na makinig, humayo ka sa iyong pamilya, sa iyong kapitbahay, at sa mga natataong iyong nagiging kaulayaw sa isa't isa. Idudugtong natin ang leksyon ngayon sa nakaraan nating pag-aaral. At ano ang review ng ating nakalipas na linggong pag-aaral nung third Sabbath. Tatandaan po ninyo si Jesus ang Panginoon ng Sabbath at Kanyang ipinakita ang Kanyang autoridad sa pamamagitan ng Kanyang mga gawa sa banal na araw ng Sabbath. Siya'y nagpagaling, siya'y nagpatawad ng kasalanan at hindi niya sinaway ang Kanyang mga alagad, bagamat siya'y tinutuligsa ng mga Pariseyo at ng mga iskriba. Pansinin po ninyo na ang ating Panginoong Hesus ay tinutuligsa ng Kanyang mga kaaway, mga religious leaders, at isa sa puntong ating idiniin ay baka tayo na nagpro-profess na tagasunod ni Jesus ay tayo yung nagiging katitisuran ng iba dahil masyado tayong rigid, masyado tating idinidiin yung mga process and procedures na nakaligtaan natin na yung paggawa ng mabuti sa araw ng kapahingahan ay kinalulugdan ng ating Panginoong Hesus. Sa pasimula ng ating pag-aaral ngayong linggoy, nais ko pong idiin ang ating Panginoong Hesus ay isang lalaki na taga Galilea. Ibig sabihin, doon siya lumaki. Bagamat ang sentro ng kanyang pagtuturo at pasimula ng kanyang ministeryo ay sa Capernaum, hindi po sa Nazareth. At every time na siya mayroong itinerary sa iba't ibang mga lugar in the north or sa Galilee, ay umuwi siyang muli doon sa Capernaum. Now, pansinin po ninyo, para sa iba, ang Galilee ay isang lugar na ang ibig sabihin ay circles of the Gentile. Karamihan dito ay mga Hintil, pero meron pong mga Hudyo na naninirahan din o nanggaling sa Jerusalem para pakinggan at magkaroon ng prueba kung siya ay isusuplong sa mga may kapangyarihan. Mapansin po natin ng pag-aaral nito hanggang sa mga huli pang bahagi ay nasa dalawa lang na lugar. Ito ay doon sa Sea of Galilee o naroon siya sa Capernaum at yung mga ilang bayan doon. Next week ay ating pag-aaralan yung around the lake. Ang ibig sabihin, naroon po sa lawa. Doon nagtuturo at gumagawa ang ating Panginoong Hesus.
Dapat ay makita natin ang ilang bagay samantalang tayo ay pumapalaot tuwing linggo. Una, ang Marcos ang pinakamaikli sa 4 na ebanghelyo. Ikalawa, ang Marcos ang mayroong kakaunting tala ng mga talinghaga o parabola na isinulat ni Marcos sa kanyang mga sulat. Dito po sa Marcos 4:1 hanggang 45 ay meron pong 5 mga talinghaga na binanggit ng ating Panginoong Hesus. Una, ang talinghaga ng manghahasik. Ikalawa, ang talinhaga ng ilawan ng takalan. Ang ikatlo ay sabi doon, ang binhing tumutubo at ang butil ng mustasa at yung ilawan na naroroon sa kanila. Now, pansinin natin ang mga symbolical o mga parabol na kanyang binanggit. Marami ang nagsasabi na, ano ba yung parabol? Lagi nating sinatan, ang daming mga parabol ni Jesus. Ito po yung mga maiikling mga kwento o salaysay na mga kwentong maiikli, mga salaysay, at doon ay mayroong isang payak at simpleng katotohanan na idinidiin. Pansinin po ninyo, tayo pong nagbabasa, huwag ninyong hanapin ang mga bagay na wala doon. Huwag nating tayo ang magdagdag dun sa kahulugan noong mga talinhaga. Si Jesus ang nagpaliwanag o kaya may mga hint ng mga paliwanag kung ano ang kahulugan nito. Isang leksyon para sa atin mula sa mga talinhagang ito. Noong ako ay student pa at gagraduate na sa Theology Department ng PUC, noong kami pioneer sa Silang, ay meron po kaming pastoral assignment every weekend at doon kami pumupunta ng aking kaibigang si Pastor Henis Villanueva doon sa kinalakihan niya sa Rosario, Batangas. At ang hindi ko makakalimutan, almost mahigit na 30 taon na ang nakakalipas, ay nung kami pumupunta doon, tumutulong kami sa pangangaral gabi-gabi nung isang layman na ang pangalan ay si Brother Enriquez. At isang gabi, hindi ko po makakalimutan, ay kanyang pinaliwanag ang Marcos Kapitulo 4, yung tinatawag nating ang talinghaga ng manghahasik. Kanyang inilagay ito sa isang awit na nais ko pong inyong pansinin. Hinanap ko itong awit na ito dahil nasa aking mga bibig ang mga lyrics nito pero hindi kompleto. Kaya nga in-request ko si Dr. Irma Subido Bathan na hanapin ito. Nakakatuwa namang nasumpungan niya, kung hindi ko alam ay anak o apo ni Brother Enriquez, ay ibinigay yung lyrics nito sa Tagalog o sa Filipino. Ang sabi po ng awit ay, si Kristo'y puspos ng pag-ibig na siyang bumigkas ng talinghaga, na uukol sa mga hasik, ang may pakinig ay makinig. Sa mabuting lupay ihasik ang binhing salita ng Diyos. Pag-ibig ang siyang idilig na maging sanga ni Jesus. Ang binhing nahulog sa daan, hindi tumubo na yapakan. Yaon ang nakinig ng aral, ngunit madaling nahiwalay. Yaong nahulog sa batuhan, ang nakinig na may buong galak, ngunit madaling nahiwalay, pagkat sa puso'y di nag-ugat. Yaong nahulog sa dawagan, ang naglingkod na di nakatagal, dahil sa yamat kalayawan, siya'y madaling nahiwalay. Napakaganda ng lyrics ng awit na ito at napapasalamat ako muli kay Doc Irma Subido sa pagbibigay nito at paghahanap nito. At yung nagpadala yata ay Enriquez ang apelido pero meron ng asawa. Salamat. Ito i-preserve natin sapagkat maganda itong gamitin pag ipinaliwanag itong ating leksyong pinag-uusapan. Sabi po ng koro, pahintulutan po ninyo akong awitin, sa mabuting lupay ihasik ang binhing salita ng Diyos, pag-ibig ang siyang idilig nang maging sanga ni Jesus. Mga minamahal na mga kapatid, tunay na ang unang talinhagang binanggit ng ating Panginoong Hesus dito sa Marcos ay nagtuturo sa atin ng ilang mga bagay. Ang
papansinin po ninyo na ang talinhagang ito mula sa talatang 1 hanggang 20 ay mapapansin ninyo, iisa ang yung binhi. Iisa rin yung mga hasik. Ang kaibahan ay 4 yung mga lugar na doon nagkaroon at doon inilagay o itinanim ang mga binhi. Papansinin ninyo, ang soil ay mga tao, ang seed ay ang salita ng Diyos, at ang sower ay ang ating Panginoong Diyos sa magitan ng kanyang anak na bugtong. Now, ano ang nire-represent ng mga bagay na ito para sa atin? Pansinin po ninyo at atin pong babaybayin. Uulitin ko, tunay na ang sower ay iisa at ang binhi ay ang paanyaya ng Diyos para sa lahat ng tao na magkaroon ng kaligtasan at maging mamamayan ng kanyang kaharian. Subalit, hindi niya pinipilit ang maraming mga tao. He gives to everyone the opportunity to refuse Him and His gracious offer. Marami po ang nagpapaliwanag dito na sinasabi nilang ito daw ay nagiging back up doon sa once saved, always saved, o yung predestination na ito'y diyan ka at dito na merong para sa mabuting lupa, yung iba naman ay sa mabato, sa dawagan at doon sa daanan. Mga batid, I do not agree with that. Hindi tayo nag-agree na sabi nung iba ay outsider. Yan. Opo, outsider dahil hindi sila kasama doon sa circle ng kanyang mga tagasunod na kanyang trinitrain. Ito yung mga iskriba at pariseyo na siya'y tunog-tunig sa naghahanap ng maipipintas o maipupukol sa kanya na mali sa kanyang pagtuturo. So, we do not subscribe na ang mga parable ay naglalabas ng nasa labas at naroon sa loob na circle yung mga ililigtas. Hindi po yan ang idinidiin ng talinhagang ito. Uulitin ko po, dahil may mga tao na nagdidiin ng ganitong mga bagay sa kanilang pananampalataya. Opo, ngayong oras na ito, gusto ko pong inyong pansinin, hindi tayo naniniwala na once saved, always saved. Dito sa tala ay binanggit ng ating Panginoong Hesus ng kanyang ipaliwanag ang talinhaga ng mga hasik na pwede silang baguhin kung sila'y magsisi. So yung mga taong hindi pa nakakaintindi, outsider na sinasabi niya, mga tagalabas ay mga taong maaanyayahan pag narinig nila ang katotohanan, gumawa ang banal na espiritu at di nila patitigasin ang kanilang mga puso. Sapagkat, pansinin ninyo, yung Sanhedrin, mayroong Joseph of Arimathea, mayroong Nicodemus, at yung mga sambahayan, kung pag-aaralan ninyo ang history ng mga tumutulig sa kay Jesus, sila yung mga nahikayat sapagkat nagbigay sila ng pagkakataon na ang salita ng Diyos ay mabuhay sa kanila. Ano ang punto kung bakit si Isaiah, pumunta po tayo sa Lumang Tipan, si Isaiah sa kapitulo 6 ng kanyang aklat, ang talata ay 1 hanggang 13. Isaiah 6, sabi po dito, ang talata ay 1 hanggang 13. Kung mapapansin po ninyo, ito yung pagkatawag ni Isaiah. May tagpo diyan. Now, sa talatang 7 hanggang 13, pansinin po natin. Inilapat niya ito sa aking bibig at nagsabi, ngayon, lumapat ito sa iyong mga labi at iyong kasamaan ay naalis at ang iyong kasalanan ay pinatawad. Referring kay Isaiah. At verse 8, at narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko at sinong hahayo para sa akin? At tumugon ang propeta Isaiah. Anong sabi niya? Ikaw ay humayo, narito ako, suguin mo ako. Talatang 9, at sinabi niya, ikaw ay humayo at sabihin mo sa bayang ito, patuloy kayong makinig, ngunit huwag ninyong unawain. Patuloy ninyong tignan, ngunit huwag ninyong alamin. Patabain mo ang iyong puso ng bayang ito, at iyong pabigatin ang kanilang mga pandinig, at iyong ipikit ang kanilang mga mata, baka sila makakita ng kanilang mga mata,
at marinig ang kanilang mga tainga, makaunawa ng kanilang puso at magbalik loob at magsigaling. Narito po ang tala ni Isaiah doon sa ginawa ng ating Panginoong Hesus na pagbibigkas ng mga talinhaga na may mga nakikinig na hindi bahagi ng inner circle. Yung may mga preconceived ideas, meron silang mga haka at may sariling mga interpretasyon. Pagka binigyan mo ng pagkakataon at makinig sa inyo'y nanunuligsa. Pero pansinin po ninyo, ang banal na Espiritu ay pwedeng gumawa sa kanila. Katalatang 21 hanggang 24, inihahambing ang kaharian ng Diyos sa yung binhi. Anong klaseng binhi? Yung binhing tumutubo o lumalaki at yung binhi ng mustasa. Pansinin po ninyo, anong idinidiin ng parable of the growing seed? Ito po ay nagtuturo na ang salita ng Diyos ay maaring minsan maliit ito, tutubo sa ating isip at kaisipan at ito'y lalaki, magiging kabahagi ng ating buhay kung ating isa sa kabuhayan at ito'y magiging kabahagi ng ating sambayan. Lalaki ito hanggang maimpluwensyahan ang karamihan. Doon naman sa mustasa o yung binhi ng mustasa, maliit ito. At ito'y lumalaki ng napakalaki daw, sabi ng mga nag-aaral. Hindi po ito yung mustasa ang tinatanim natin sa garden na sinasama sa miso o sa sinigang. Hindi po yon. Ito ay isang seed na pagka itinanim mo ay lalaki. Ano ang practical na mga steps ng focus ng kaharian ng Diyos kaysa sa mga temporal na bagay dito sa lupa? Pansinin po ninyo, ang kaligtasan ay mahalaga para sa atin. Ito'y tanggapin natin ang binhi, tayo'y magpunla sa iba't ibang mga puso ng tao, subalit ang Diyos ay gagawa sa kanila. Sa Marcos Kapitulo 4, talatang 21 hanggang 23. Pansinin po ninyo, Marcos 4, 21 hanggang 23. At sinabi niya sa kanila, inalabas ba ang ilawan upang ilagay sa ilalim ng takalan o sa ilalim ng higaan at hindi sa talagang lalagyan ng ilawan? Sapagkat walang bagay na nakatago na hindi ihahayag o walang naglilihim na hindi ilalantad sa liwanag. Kung ang sino man ay may taingang pandinig, hayaan niyang makinig. Dito po ay dalawang katanungan ang pinasimulan doon sa tinatawag nating patalinhaga ng lampara o ng ilawan. Una ay tinanong yung katanungang, ang naglalagay ba tayo ng ilawan para itago? Of course, ang tugon doon ay hindi. Yung ikalawa ay, hindi ba kaya pag nag-ilaw ka ng kandileryo o ano pa man, lalagay mo doon sa lalagyan para magliwanag ang buong bahay. Yung isa ay negative, yung isa ay positive. Anong idinidiin? Kayo at ako yung mga ilawan. Saan natin kinuha ang ating ilaw? Nang tayo'y iligtas ng Panginoong Hesus, ikaw ay naging ilaw para sa mga tao. Sa sulat ni Apostol Pablo, napakaganda po, gusto kong idagdag ito. Dahil ang kondisyon ng tao, pag siya'y nasa kasalanan at wala pang Kristo sa kanyang buhay, Efeso Kapitulo 5, Efeso 5:8, sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag ng Panginoon. Lumakad kayo gaya ng mga anak ng liwanag. Pansinin po ninyo ang salitang ginamit ni Pablo rito. Hindi niya sinabing kayo'y nasa kadiliman. Kahit Greek o ano pa mang version ng inyong basahin ang sabi rito, sapagkat kayo'y dating kadiliman. Tayo'y kabahagi ng kadilimang bumabalot ng ating mga lipunan dahil sa ating paggawa, pag-iisip ng mga masasamang haka, at ito'y nagpapadilim sa ating kapaligiran. Subalit ng ating matanggap si Kristo, nilinis ang kadiliman at naglagay siya ng ilaw ng katotohanan na dapat nating ibahagi sa ating sarili, sa sambahayan, at sa ating mga kaibigan. Sa Marcos ay ano ang tinuturo ng mga talatang ito na ating binasa? Marami sa atin sa lugar yung mga nagtitinda at meron po silang tinatawag na yung measuring basket. Alam nyo, doon ilalagay yung kanilang mga bibilihin at kagaya sa atin. Ako'y merong kapitbahay doon sa aming subdivision na tuwing ako'y bibilit, meron siyang maliit na tindahan ng mga gulay at kung ano-ano. Ay tuwing ako'y sabi niya, Pastor,
idagdag na po ninyo itong upo, idagdag na po ninyo itong kalamansi, idagdag na po ninyo itong saba o yung saba na ibinuboil. Bakit? Kasi nagiging rapport ay maganda. Sa atin ding pakikisalamuha sa mga tao, ano ang take away natin pag tayo'y lumalabas at nagbibigay saksi sa kanila? Kaya nga, meron ba o wala? Meron bang marketing measure sa atin, yung basket na dapat nating ipakita para ang mga tao ay tuluyang manampalataya at ibahagi? Nakakatuwa sa ating mga pastor na kung kayo ay nagdadalaw ng mga kapatid, pag sila'y pinagpapala ay ano daw? Maraming binibigay sa atin. Hindi man tayo nangihingi, pero nagbibigay. Noong nakaraang Sabado, kami po ay naroon sa Tanay. At nagpapasalamat ako sa mga kapatid. Pag uwi po namin ay may isang tiklis na mangga, mayroong napakalaking langka, may mga kung ano-ano pang mga ibinigay na fruit basket na nagpapatunay pag ang kapatid ay nabusog sa pag-aaral ng Diyos, hindi po sila magiging maramot sa pagtustos ng gawain ng Panginoon. Ngayong hapon, ngayong araw na ito, bago tayo magwakas, ay tatanungin pa natin ang dalawang katanungan. Paano kayo tutugon sa isa na ipinipilit na ang parable na ito ay may dalawang grupo, yung insider at outsider na nasa kadiliman? Ito ba'y sumusuporta doon sa kaisipan na sila ay nakadistino o destined to be in hell? Hindi po ganoon ang idinidiin ito. Basahin natin ang talatang 11 at 12 ng Kapitulo 4 ng Marcos. Ang sabi po rito, at sinabi niya sa kanila, sa inyo ipinagkaloob ang hiwaga ng kaharian ng Diyos. Ngunit sa kanilang nasa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa mga talinhaga. 12. Upang kung sa pagtingin ay hindi nila makikita at sa pakikinig ay hindi nila mauunawaan, hindi sila magbabalik loob at mapatawad. Ayan. So papansin po natin, meron pa rin yung pagpapatawad at pagpapanumbalik loob. Huwag natin idiin na yung mga yan ay kandidato sa impyerno o ano pa mga bagay dahil ayaw nilang makinig. May mga taong ganon. It takes years bago po tumugon sa mga katotohanang ating isineshare sa kanila. So, ito ba'y nagpapatunay ng ating Panginoon ay may mga itinatalaga sa batuhan, doon sa dawagan, doon sa maraming tinik, o sa daanan? Hindi po. Ito'y may mga klase ng mga puso na pag binago yung matigas na puso, pwedeng manahan ang Kristo at tumubo ang ebanghelyo ng kaligtasan sa kanilang mga buhay. Pansinin po natin, ang huling katanungan natin ay growing seed sa Kapitulo 4, 26 hanggang 29. Sinabi niya, ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang taong naghahasik ng binhi sa lupa at natutulog at bumabangon siya sa gabi, araw. Sumisibol at lumalaki ang binhi na hindi niya nalalaman kung paano. At ang lupang mismo ang nagpapasibol sa halaman at ng unang uusbong saka ang ulan. Pagkatapos ay ang uhay na at hitik sa butil. Ngunit kapag hinog na ang bunga, agad niyang kinukuha ang karit sapagkat dumating na ang pag-aani. Ano ang idinidiin ito para sa atin, ang talinhagang ito, the growing seed? Ang bahagi natin ay makibahagi sa anak ng tao na ating ihasik ang binhi ng kaligtasan, nababago ng kanilang mga buhay. Ito yung mabuting balita na dapat ay i-share natin sa iba. Yung iba, tutugon. Pero yung iba ay merong pag-delay, merong mga kadahilanan kung bakit hindi sila kaagad magpasya. Panalangin natin ang mga taong ito sapagkat hindi po nagsasara ang pintuan ng awa kaagad sa kanila. Ang Espiritu ay makikipagpunyagi pa rin sa kanila upang kanilang tugunan ang panawagan na sila ay lumapit sa Panginoon. Tunay po na ang pag-aaral ng Kapitulo 4 ay mahalaga para sa atin. Kabahagi ba kayo ito ng ang talinhaga? Ang binhi ba'y tumubo na sa ating mga buhay? Unang-una, tiyakin natin sa ating Sabbath School class ng bawat kaanib ay
natanggap na nila ang binhi ng katotohanan at sila nawa, ang puso nila at kaisipan ay magkakaroon ng kapasyang manatili at magkakaroon ng mga bunga dahil sila'y nagtatapat bagamat may mga kahirapan sa kanilang mga buhay. Opo, kayo'y ilaw para sa ating Panginoong Hesus. Tayo ay mga ilaw. Huwag nating itago. Madilim ang sanlibutan. Marami ang napapahamak dahil wala silang ilawan at yun ay ang ating Panginoong Hesus. Tayo'y nakikibahagi sa pagliwanag kung ang ating buhay ay binago. Nagkakaroon tayo ng impluensya na pwede tayong daluyan ng pagpapala para sa iba. Opo, ang Diyos ay napakabuti. At ngayong linggo, ang mga unang 5 mga talinghagang binaggit ng ating Panginoong Hesus ay nauukol sa pagtatanim ng binhi ng kaligtasan sa iba't ibang mga puso ng mga tao na ating pinag-aralan. Ikaw din ay ilaw na dapat magtapat at ibahagi. Huwag itago ito. Kahit tayo'y nasa opisina, kahit tayo'y nasa lipunan at sa ating mga kapitbahay, manatili tayong nagpapahayag ng liwanag ng katotohanan. Sa oras na ito'y makakarinig muli tayo ng isang tanging bilang sa ating pagpokas. God speaks in the stillness of the night. He speaks in the days so warm and bright. The flaming sunset paints the sky and sets the clouds ablaze. God speaks in all these wondrous ways. God speaks in the mountains and the plains. He speaks in the scent of autumn rains, in mighty rivers rushing in their haste to reach the sea. God speaks in you and me. How can we feel alone when He is so near? Lift up your heart, He sees and hears. When things go wrong and no one seems to care, just look around, He's everywhere. God speaks in the whiteness of the snow. He speaks, and the flowers begin to grow. His voice is heard in chapel bells and in the peaceful doves. God speaks in every heart that loves. How can we feel alone when He is so near? Lift up your heart, He sees and hears. When things go wrong and no one seems to care, just look around, He's everywhere. God speaks in the mountains and the plains. He speaks in the scent of autumn rains, in mighty rivers rushing in their haste to reach the sea. God speaks in you and me. Opo, ang awit na ating napakinggan ay isang napakabuting awit na dapat nating pagbulay-bulayan upang magdala ito ng katiyakang ang Diyos ay patuloy na kasama natin. Di Kanya iiwan ni pababayaan man. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos na nasa mga langit, salamat po na Ikaw ay kasama namin at naging kaulayaw namin ang banal na Espiritu na siyang nagbigay ng paliwanag
at magbibigay pa ng kaalaman sa aming pagbabalik-aral ng leksyon ngayong linggo. Salamat sa Ebanghelyo ni Marcos na nagdadala sa amin ng maikling mga tala na madaling maunawaan at ang patuloy na paglalakbay ng aming Panginoong Hesus, hindi lang sa kanyang araw-araw na pagpunta sa mga lugar, kundi ang kanyang lakbayin patungo sa Kalbaryo para bayaran ang aming mga kasalanan. Salamat po sa tala ni Marcos. Sana'y maging katulad din kami, bagamat di namin nakita, narinig ang Panginoong Hesus, ay nagtiwala kami sa mga salit-saling mga katotohanan at istorya ng banal na kasulatan na pwede naming tanggapin na reliable at katotohanan. Salamat po at hinihiling namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tunay po na ang Diyos ay nakasama natin sa mga sandaling ito at ang kanyang salita ay buhay na babago ng ating mga kaisipan, magbibigay ng hamon para patuloy na makibahagi sa gawain ng pagpapahayag ng binhi ng kaligtasan para sa ibang mga tao upang mas marami pa ang mahanda sa kanyang muling pagbabalik. Muli po kami nagpapaalam at sa susunod na linggo, subaybayan po ninyo kami sa ating susunod na episode upang tayo'y tuluyang managana sa biyaya. Salamat po ng marami, pagpalain kayo ng Diyos nating nasa langit.